Isang magandang gabi mga kababayan. Nako po, grabe na po nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas natin. Ha? Gusto nilang i-impeach si VP Sara Duterte. Gusto nilang ipadala si Bato de la Rosa sa dahig. Nako, grabe. Saan kaya tutungo itong usapin natin ngayon sa politika? Ang gulo-gulo talaga ng gobyerno ngayon, no? Ni administrasyon ni Bongbong Marcos. Mga kababayan natin. Pag-uusapan natin, tension ngayon, no? Itong sagupaan ni Senator Robin Padilla at itong si Senator Kiko Pangilinan, mga kabayan, matapos di umanong sigawan, no, habang pinag-uusapan nila itong patungkol sa ICC. Oo, sumigaw daw itong si Kiko Pangilinan at mukhang habang si Robin Padilla po ay nagsasalita, mga kababayan natin. Tito Soto, isa pa to, mga kababayan natin. Matapos na magkudita, no? Ang sabi ni Tito Soto, wala daw siyang kinalaman. Wala daw siyang kinalaman kung bakit nandun yung NBI. Magmaang-maangan ka pa. Kaya nga pinalitan ka na dyan sa posisyon mo bilang Senate President kasi ang dami mo mga maling ginawa. Unang-una, bakit mo naman inilipat si Bryce Hernandez na ang alam naman natin, custody yun ng Senate? Bakit mo nga pinayagan na ilipat sa PNP under sa DILG itong si Bryce Hernandez? Yun palang mali ka na doon, Tito Soto. Kaya nga, hindi na kami magtaka kung bakit may bumaliktad, no? Diyan sa grupo ninyo kasi nga hindi na naiintindihan kung anong klaseng liderato ang pagiging Senate President mo. Tapos, nandyan pa yung NBI, ang dami nagsasabi na may mga balita dyan na nandun pa nga pinakain. So, sino ba ang may pakana nun? Ayon nga sa balita, narinig natin, kayo daw po ang nagbigay ng pahintulot para makapasok yung mga NBI dyan sa loob ng Senado. Kita nyo yan, mga kabayan, nasa Senado na tayo pero parang nawala yung kapangyarihan ng Senado. Pati yung mga pulis mismo o mga sergeant at arms sa Senado, mukhang nawala yung kredibilidad nila, nawala yung kapangyarihan nila nang dahil dito sa mga NBI na to. Wala na talagang nangyayaring maganda ngayon diyan sa Senado, sa Kongreso, isa pa tong Kongreso. Tuwang-tuwa sila, mga kababayan, na unanimously ina-impeach nila si VP Sara Duterte diyan sa may Congress. Kahit sabihin natin mahigit 200 plus o 255, 56 ba yan, yung mga bumoto diyan na mga congressman, alam naman natin na kung anong mangyayari. Di ba? Magmaang-maangan pa ba tayo? Yun talaga yung gusto nyo mangyari, i-impeach si VP Sara Duterte. Pero sa Kongreso lang. Ang tanong, uusad kaya yan sa Senate? Ngayong bago na ang liderato ng Senado, bago na yung nakaupo na Senate President. Alam natin, na-impeach yun na sa Congress. Pero yung articles of impeachment na yan, iuusad ba? Doon na pala sa pagbotohan sa bagong Senate President, nakakuha na tayo ng 13 o 14. Kasi may nag-abstain. Paano na kaya kung magbotohan na patungkol diyan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Ako, mga bayan, personally, malaki yung chance natin, mga DDS, na talagang hindi na yan uusad yung impeachment trial na yan dahil nga meron ng bagong liderato sa loob ng Senado. Yung kakampi ni mga buwang-buang na to, itong mga kakampi na Tito Soto, nila Lacson, may nagsibaliktara na. Bumoto na, pumabor na po sa bagong liderato ni Alan Peter Cayetano. Ngayon, tanungin ko kayo, mga tangang realista kayo, sa tingin nyo, kasi numbers na naman labanan dyan. Sa tingin niyo makakakuha kayo ng 16 votes? Siyam lang yung kailangan para hindi yan uusad yung impeachment trial na yan. Pero
Sobra-sobra na ito. 13-14 na po ang pumabor. O, sa pagboto pa lang yan, sa bagong liderato. How much more? Kung pagbubutuhan na itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, talagang malulusaw na yan. O eto mga bayan, sa mga bagong pasok po at sa mga bagong viewers natin, sa mga hindi pa nakapag-subscribe o baka naman, panoorin po natin itong tensyon na naganap kanina mga kababayan at parang akmang dumidistansya itong si Senator Robin Padilla nakikipagkamay itong si Kiko Pangilinan. Pero hindi po kinamayan nitong si Binoy kasi nga parang insulto yun Sinigawan siya habang siya ay nagsasalita. Di ba? Kasi ang usapan kasi diyan sa ICC, ano yan, malalim yan. Kasi nga pinipilit nila na hulihin si Senator Bato. Gayong alam naman natin na kung anong ginawa nila kay Tatay Digong. Gusto ba natin mga Pilipino na mangyari ulit yung ginawa nila kay Tatay Digong? Alam naman natin na ang walang warrant of arrest ang ICC. Halatang-halata, nagawa-gawa lang ni Trililing. Si Trililing ang pasimunod niya pagdating sa ICC. Oo, bit-bit niya yung mga NBI. So, paano nakapasok? Kasi nga nandun si Tuta Soto. Wala nang iba pang pwedeng magpaintulot doon kundi si Tuta Soto. Kaya nagkagulo dyan sa loob ng Senado. O, kita nyo na ngayon. May bakbakan sa loob, may bakbakan sa labas. Oo, puro na nagbabangayan doon. Nandun na yung mga kaibigan natin, mga Solid DD supporters, mga vloggers. O, kanina, mayroon din pumunta doon na mga, sabi nila, mga NPA daw yun, mga bayaran. Panoorin natin mga bayan yung tension kanina, no? Kanina lang po nangyari sa Senate. Ito po yun. Sinagawa mo ako doon. Umasa ko. Sinagawa mo ako doon. Umasa ko. Ako ang takot eh. Ito nga naniligaw. Ikaw ang naniligaw. Ako na nakot. Binigyan ako daw ako dito. Ibabigay kayo ng sigaw at tumatong po dito. Okay ba yun? Tanungin mo yan. Tigawan. White type meron yan. White lang ang record kapag nato kay Semen. Hindi na meron akong buha white na si O, di ba? Kasi nga,
pag sinabing ICC ang pinag-uusapan, talagang malalim at talagang bardagulan yan. Kasi nga, ang gusto nitong mga makakaliwang grupo dyan, tawagin na natin mga makaliwang grupo, kasi nga, ang gusto nila, hulihin. Itong si Senator Bato. Alam naman natin na kung ano yung klaseng gagawin nila. Kaya nga si Senator Bato, ilang buwan na hindi nagpapakita. Kasi wala tayong tiwala sa administrasyon ngayon. Sa ginawa nila kay Tatay Digong, maaaring pwedeng mangyari kay Senator Bato. Tapos ngayon, eto, sasabihin pa ni Tito Soto, hindi ko naman alam na pupunta sa Senator Bato. Di ho ba? Pero ang tanong, bakit nandun? Nandoon ang NBI na agad. Nandoon si Trillanes. Kung hindi nyo na-anticipate yung pagpunta ni Senator Bato, bakit nandun yung NBI sa loob? Bakit nandun si Trillanes? So, sa madaling salita, na-anticipate nyo na. Alam nyo mga kabayan, saludo ako kay Senator Bato. Talagang sakripisyo po yung ginawa ninyo. Sakripisyo po talaga ang ginawa ni Senator Bato mga kabayan. Pagpasok pa lang sa Senado, talagang rambulan na. No? Butas ng karayon po ang pinasok ni Senator Bato para lang makaakyat diyan sa loob ng Senado. Kita nyo, halos magkadapa-dapa na dahil gusto siyang hulihin. Yun na yun . Kumbaga, yung NBI parang nag-checkpoint doon mismo sa loob ng Senado. Kung ikaw kay Senator Bato, siyempre, magpapaisa ka ba? Alam mo na yung galawan nila . Ginawa na nila kay Tatay Digong. Bakit ba? Bakit ba hindi siya mag-iingat? Kaya nga nagtatago kasi nga, yung galawan ni Boying Remulla, yung galawan ng DILG, ni John Vic Remulla, at yung PNP, talagang uhulihin siya kasi nga, bago umalis itong si DOJ dati, itong si Boying Remulla, di ba? Ewan ko na nga kung bakit niya inabando na yun, yung DOJ. Malamang, dahil dun sa kaso ng kanyang anak, biglang na-acquit, na-dismiss agad. Bago siya lumipat ng ombudsman, nagbitaw pa ng salita, ng statement na may warrant of arrest na si Bato. Kung ikaw si Senator Bato, hahayaan mo ba na maunahan ka na? Hindi. Dating general yan. Marami pa din niyang mga yung mga tao niya, yung mga kasama niya dyan, na talagang sumusuporta pa rin sa kanya. Marami pa din niyang mga koneksyon na wag kang magkumpiyansa kasi ipapahuli ka. Di ba? Kaya tama lang na hindi nagpakita si Senator Bato. Tapos ano nangyari sa loob ng Senado? Di ba nakita natin na talagang gusto talaga nilang ipahuli si Senator Bato. Ayun, ngayon, naglabas na sila ngayon ng bago nilang gusto nilang mawarat o arrest itong si Senator Bato. Dito natin makikita. Mga kabayan, panoorin natin itong video ni Tito Soto. Yung todo deny siya na wala daw siyang alam. Panoorin po natin. Na-comment lang kami, SP, kasi Senator Bato de la Rosa said masama loob sa inyo, he feels betrayed sa nangyari na parang inalaw daw na mukhang may planong ipa-aresto siya kahapon. And that was under your leadership, SP. Masama loob. Kaya siya sasama loob hindi niya alam. Di ba? Di pa kami nagpitang nila. Simple lang naman . In the morning, a representative of the NBI came to me and said they have a request for Senator Velasco. Sabi ko, they coordinate with the sino naman mag-aakalang dadating siya. Talaga, walang information sa inyo, SP. You didn't know. You were also surprised. So, hindi nyo alam na pumunta na yung mga pag-NBI? Hindi, alam ko meron sila warrant out. So I did know that Senator Rosa is coming. Yung warrant of arrest sila alay ko. Do you plan to apologize si Sen Bato kasi masama daw ang loob sa inyo? At wala naman akong ikaw. Kasi wala rin ako. At ang ginawa masama para sa kanya.
how will I know that he's coming after 7 months of absence to unseat the city Senate President? Dahil ang information nila, alam daw po ninyo yung pinapasok yung mga taga-NBI, yung mga Inalaw niyo talaga? Alam mo, yung pinapasok sa Dito sa premises. Ay, hindi, di ba? Ang CIDG nga, the day before, andun eh. Ano? In the morning, nandun eh. Oh. Nag-issue ng subpoena. So, inalaw niyo? hanggang saan lang po yung bus ba? Every single Okay. ganyan, hindi na pinapatuloy. SP, may plans ba to regain the leadership from your end, SP? Ay, naku, Pero sir, si Senator, kay Senator Lawrence. Sir. Alam mo, Tito Soto, tuta ni Marcos, kahit ano pang sabihin mo sa media, kahit ano pa yung mga dahilan mo dyan, ibasang-basa naman, halatang-halata naman yung galawan ninyo. Ha? Di ba? Inabuso nyo na yung kapangyarihan dyan sa loob ng Senado dahil hawak ninyo ang kapangyarihan dahil ikaw ang Senate President. O ano nangyari sa iyo ngayon? Eh di nabulaga ka. O, pinagkaisahan ka. O di ho ba? May bumaliktad. O bakit mo pa tatanungin o sisisihin na hindi man lang nagsalita yung sila Loren Legarda o kung nino man dyan na hindi ka sinabihan na may mga plano, bakit pa sasabihin sa inyo? Gayong hindi na nga naiintindihan yung liderato mo bilang Senate President. Ha? Di tama lang talaga yun. O, ngayon na si Cayetano na ang Senate President, di mas mabuti, ha? Para yung plano ninyo na arestuhin si Bato, hindi na mangyayari. Yung plano ninyo na gusto na kayong mag-impeachment trial, hindi na mangyayari yun. Bakit? Mga kabayan, bakit ba nasabi ko na hindi na mangyayari? Sa numbers pa lang, siyam lang yung kailangan natin. Ngayon naging 13-14 na. Sa madaling salita, yung impeachment trial na inaasam-asam nitong mga buang na to, wala na yan, hindi na yan mangyayari. Yung articles of impeachment na tuwang-tuwa itong mga buhaya sa Congress, pinag-iisipan na yan. Pinag-iisipan na yan ng Korte Suprema na baka nga ibasura na naman ulit. Dahil sa gulo na to, dahil sa alam na natin, ang gustong gawin ni Tito Soto nung siya pa ay Senate President, talagang may judgment na agad. Gusto na niya agad na yung forthwith na sinasabi niya, dire-diretso na, agad-agad na pag mayroong articles of impeachment. Sa tingin ninyo, Tito Sen, magwawagi kayo? Hindi, kasi may mata ang Korte Suprema. Grabe ang nangyayari sa bansa natin. Ang gulo talaga ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Ang daming problema sa bayan natin. Hindi pa nga tayo nakasurvive dito sa krisis. Sa mahal na mga bilihin, sa gasolina, etc. Problema sa ating ekonomiya. Problema sa droga, sa korupsyon. Natatabunan lahat dahil sa ginagawa nilang ganitong klaseng mga hinayupak. Wala na kayong ibang ginawa kung hindi ang Duterte at ang mga kaalyado, ginigipit ninyo. Pero wala nang nangyayaring improvement, walang nangyayaring development sa bansa natin pagdating sa serbisyo publiko. Kaya mga bayan, ipagdasal natin si Senator Bato de la Rosa kasi alam ko at alam ng iba dyan na talagang pupirsahin na yan si Senator Bato. Pero may protection order na yan sa Senado. Ang sabi ni Marcoleta, hindi na nila basta-basta yan mahuhuli si Senator Bato kasi mayroon na ngang protection order sa Senate. Ngayon, kung magkakaroon man ng pursahan, talagang gulo yan. Tapos, itong plano nila kay BP Sara Duterte, pag ipuwersa pa nila, gulo talaga ang bansa natin. Magulo ang bayang Pilipinas na to. Kailan kaya matatapos ito? Ang tagal ng 2028. Si BBM tahimik lang ang buang. Nagkakagulo na sa administrasyon niya. Nagkakagulo na dahil ang dami niya mga atakdog . Kahit sabihin na natin tahimik siya,
But still, alam natin, mayroon silang ginagawa na patago para bitbitin si Bato. Kasi ang purpose nila dyan, mga kababayan natin, kaya gusto nilang hulihin si Bato at ayaw nilang papasukin sa loob ng Senado, kasi nga alam nila ang boto ni Bato, malaking bagay yun. Malaking bagay yun pagdating sa botohan. Ha? Kasi kung wala si Bato, 12 lang. 12 yung 12 lang sana kung wala si Bato, di ba? Kaya 13 mo yung nakuha nila. Paano pag talagang nalugi pa? Or talagang walang nakonbinsi? Kaya malaking bagay po yung pagpunta ni Senator Bato. Sakripisyo po yun. No? Kita nyo yung pinagdaanan ng Senator Bato? Ang dami na ng problema sa bayan natin. Pero yung isang sitting senador, pilit nilang ipapakulong, ipapadala sa dahig. Okay sana kung sa Pilipinas lang. Medyo kaya pa. Medyo hindi pa mag-worry si Senator Bato niyan. Pero yung alam mo na ipapadala ka sa dahig. Tapos kita naman natin kung ano nangyayari ngayon sa investigasyon ngayon sa ICC about kay Tatay Digong. Papayag ba si Senator Bato? Kung ikaw Pilipino ka, papayag ka ba na may sarili tayong hukom, may Korte Suprema tayo? Tapos doon ka, ipapakulong sa ibang bansa? Alam mo namang walang hustisya doon. Alam mo namang ginigipit ka lang ng mga kalaban nito, mga bangag. Grabe. Hanggang dito na lamang mga kabayan. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless us all. Bye.